Ramdam pa rin ang epekto ng maulang panahong naranasan sa ilang lugar sa bansa nito pong weekend. Kabilang na riyan ang bahagi ng Kawit, Cavite na nalubog po sa baha. Perwisyo ang dulot niyan sa mga motorista at commuter. May ilang hindi nakapasok sa trabaho Lunes na Lunes pa man din. Balitang hatid ni Bam Alegre. Dahil sa malakas na ulan sa Cavite kahapon, baha pa rin ang ilang kalsada sa Kawit. Mula pa General Trias, Cavite, si Ramon Alnas. Maaga siyang bumiyahe para hindi malate sa trabaho. Pero absent na lang siya dahil tumirik ang motorsiklo niya sa bahaging ito malapit sa Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ang malaking abala talaga, abala dahil sa pagpasok mo sa trabaho, tapos babalik ka pa, tapos gagastusan mo pa itong pagpapagawa ng motor mo. May pasahero naman si Romel Rodriguez pero para sa safety nila pareho. Pinababa na muna niya dahil tumirik na rin ang motorsiklo niya sa baha. Sakripisyo ko yung motor ko, pinababa na lang yung pasahero. At sobra taas kasi sa gitna. Absent na rin sa trabaho si Angelo Lamanilaw dahil pare-pareho sila ng kapalaran, tirik sa baha, tulak motorsiklo. Nangihinayang siya dahil sa dagdag hassle pa ng baha sa gastusin niya. Kung bakit daw kasi hindi dama ang mga flood control project. Papagawa mo pa to, di mo alam kung magkano mga gastos mo. Magkano ba yung sasahur natin ngayong araw? Baka mas lugi ka pa. Parang wala naman akong nakikitang update or progress dun sa flood control nila. Kasi ilang beses, kahit konting ulan, baha pa rin naman sa ibang lugar. At dito nga, kagabi, ulan lang. Maghapon, baha kagad. Dapat ngayon, hupa na yan. Wala namang ulan, baha pa rin. Ilan lang sila sa mga naperwisyo ng baha at masamang panahon sa Kawit, Cavite at sa kalapit na Imus. Dahil dito inanunsyo na rin ng kanilang mga lokal na pamahalaan na walang pasok sa pampubliko at pampribadong paaralan lahat ng antas. May mga paalala rin sa publiko na iwasang lumusong sa baha dahil sa hatid nitong peligro sa kalusugan. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang bagyo muli ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una, ang Tropical Depression Juaning na tuluyang nabuo kanina pong madaling araw. Namataan niya ng Pag-asa 545 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Walang nakataas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Juaning. Wala po itong inaasahang direktang epekto sa lagay ng ating panahon. Sa kabila niyan, magiging maalon ang mga dagat sakop po ng Batanes at ilang baybayin ng Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Lubang Island at Palawan. Pinag-iingat ang maliliit na sasakyang pandagat sa pagpalaot. Magpapaulan naman sa Ilocos Region, Zambales at Bataan ang trough o buntot ng isa ring tropical depression na nasa kanluran ng Northern Luzon. Ang nasabing bagyo, inaasahang magla-landfall na sa southern China. Hindi nahahatak ng dalawang tropical depression ang hanging habagat, pero apektado pa rin po ng habagat ang Palawan. Makakaasa naman sa maayos na panahon ang nalalaming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Gayunman, posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Tatagal ang nasabing babala hanggang mamayang alas 10 ng gabi ayon sa Pag-asa. Inulan at binaharin ang ilang lugar sa Mindanao. Sa Barangay Sasa sa Davao City, pahirapan ang biyahe ng mga motorista at commuter sa taas ng baha. Apektado rin ang daloy ng trapiko. Sa bayan ng Malidegaw sa Special Geographical Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, binaharin ang ilang barangay. Kabilang dyan ang barangay ng Fort Pikit. Inulan din ang ilang lugar sa Holosulu. Nagdulot ito ng gutter deep na baha sa ilang kalsada at nagpahirap sa pagbiyahe ng mga tricycle at ilang residente. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa ilang lugar sa Mindanao ay dulot ng thunderstorm. Pinaimbestigahan ng Commission on Audit ang mga flood control projects sa Bulacan. Nais ng COA na isailalim sa fraud audit ang mga proyektong kontrabaha ng DPWH sa lalawigan na aabot po sa 44 billion pesos. Halos kalahati yan ng 98 billion pesos na pondo sa flood control projects ng buong Central Luzon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Pinagsusumiti ang mga supervising auditor at audit team leader ng District Engineering Offices sa rehiyon ng dokumentong kailangan sa fraud audit.
Iniutos ng COA ang audit kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang mga posibleng korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Mga kapuso, dagdag bawas ang galaw bukas ng mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng ilang oil companies, may price hike sa gasolina. Madaragdagan po yan ng 60 centavos kada litro bukas. May rollback namang 80 centavos sa kada litro ng diesel. May bawas presyo rin ng ilang kumpanya sa kerosene na 90 centavos kada litro. Ngayong taon, ito na ang ika-20 beses na taas presyo sa gasolina, habang ika-14 namang rollback sa diesel at ika-16 sa kerosene. Arestado ang 14 na taong nagpapatakbo umano ng online test job scam hub sa Parañaque. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, kabilang sa mga nahuli ang isang babaeng Chinese. Meron din silang nasagip na 17 taong gulang na babae sa scam hub. Sabi ng PNP CIDG, nagpapadala ng links ang mga suspect sa isang messaging app para kumpletuhin ang mga biktimang ilang online tasks. Pagkatapos, i-require ang mga biktima na magbukas ng cryptocurrency account at mag-deposit ng pera roon. Konektado raw yan sa account ng manager ng umano'y scam hub. Nakumpiska ang mga computer, cellphone, mga ID, crypto account numbers at iba pang ginagamit umano sa scam. I-turn over ang menor de edad sa DSWD. Mahaharap naman sa mga reklamong paglabag sa Anti-Cybercrime Law, Anti-Human Trafficking at Anti-Financial Account Scamming Act ang mga naaresto. Wala pa silang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado sa entrapment operation ng isang lalaki sa Binyan, Laguna. Chris, anong asunto ng lalaki? Tony, bukod daw kasi sa pagiging fixer ng lalaki, scammer din daw siya. Sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Binyan City, agad inaresto ang lalaki nang ibigay ng isang nagpanggap na kliyente ang kanyang bayad. Aminado ang lalaki sa ganitong gawain. Pagkatapos daw magbayad ng mga nais magpaayos ng dokumento, itinatakbo na nila ang pera nang walang serbisyong inaasikaso sa LTO. Tiniyak naman ng mga taga-LTO na hindi sila kasabwat dito. Maharap ang suspect sa reklamong usurpation of authority. Handa raw siyang ituro ang iba pang nambibiktima roon. Aabot naman sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa Baguio City. Kabilang ang isang senior citizen sa dalawang naaresto sa buy-bust operation ng PIDEA Cordillera sa Barangay Crescencia. Nakumpiska sa kanila ang 2 sako na naglalaman ng 20 pakete na may bigat na tig 1 kilo. Hinihinalang sa Kibungan Benguet ang source ng iligal na droga kung saan nanggaling umano ang mga sospek. Wala silang pahayag tungkol sa haharaping reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isinusulong ni Senate Minority Leader Tito Soto na magkaroon ng mandatory drug testing sa Senado. Dahil po yan sa impormasyong may nagmarijuana umano sa Senado. Sa liham ni Soto kay Senate President Cheese Escudero, sinabi niyang ang pulisiyang ito ay para maging drug-free workplace ang Senado. Natanggap na raw ito ni Escudero at nakatakda siyang sumagot ngayong araw. Suportado naman ito ni Senator Mig Zubiri na sasailalim daw sa drug testing ngayong araw kasama ang kanyang staff. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman matagal na raw suportado ang ganitong panawagan sa mga senador at naniniwalang maipagpapatuloy sa ilalim ng pamumuno ni Escudero. Tumalima na ang mga e-wallet sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-unlink sa mga online gambling app. Pero ayon sa isang senador, may mga online gambling firms na lumilipat sa mga messaging apps at online shops. Balita hatid ni Darlene Kai. Dati po, pag open mo, makikita mo sa ngayon po, pag click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Johnny ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP.
August 16, sinuspinde na nila ang access sa gaming. Sumunod na rin ang maya sa utos ng BSP. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Taconan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang maisapinal nila ang mga pulisya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para maiwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider, pag may mga pasahero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pagdelink ng e-wallet firm sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ng ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firm sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. Nagsisimula ito with self-awareness na they need help and help is always available. At meron always therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sumipa ang mga kaso ng dengue sa bansa matapos manalasa ang nagdaang habagat at mga bagyo noong nakaraang buwan. Batay sa datos ng Department of Health, umabot sa 15,091 ang naitalang dengue cases mula July 13 hanggang July 26. Mas mataas po yan ng 7% kumpara sa mga kaso noong June 29 hanggang July 12. Nananatili raw na nakaalerto ang DOH sa mga kaso ng dengue. Mga kapuso, huwag kalimutang maglinis ng mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Gawin ang taob, taktak, tuyo at takip sa mga lalagyan ng tubig. Kung sakaling makaranas naman ng lagnat at sintomas ng dengue, agad na kumonsulta sa health center o magtungo sa dengue fast lanes ng DOH. Samantala, bumaba naman ang mga kaso ng leptospirosis na naka-admit sa mga pampublikong ospital sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Public Information Office, as of August 15, 56 ang naka-admit. Mas mababa yan kumpara sa naitalang 87 pasyenteng naka-admit noong August 11. Naka-confine ang mga pasyente sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Ospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Ospital ng Maynila Medical Center at Santa Ana Hospital. Patuloy rin po ang paalala ng DOH at lokal na pamahalaan sa publiko na mag-ingat, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad kumonsulta sa doktor.